will rot in jail. Naku, walang kadala-dala mga kababayan. Ito na naman, nag-iiyakan ng mga DDS dahil po ang huling pag-asa na mapalaya sa Digong at makauwi mga kababayan ay mukhang tinapos na po ng ICC. Densoy Sacote, tinapos na po ng ICC ang kanilang mga kababayan pag-asa. Okay? So, wala nang appeal. This is the last time, mga kababayan. Ito nga po, isa sa mga umiiyak ngayon na kanilang vlogger. Okay? Sabi ni Alvin Enterize, mga kababayan, ito po yung resulta. The Appeals Chamber, mga kababayan, the situation in the Republic of the Philippines in the case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Ito ay redacted, mga kababayan, in a review or a decision on the review of Mr. Roa Duterte's detention. So, ayon nga po dito, mga ka-GPnatics, the Appeals Chamber of the International Criminal Court upheld the decision of the pre-trial chamber to continue the detention of former President Rodrigo Duterte and dismiss his appeal for release. Aray ko! Iyak! Talaga mabubulak ka na dyan sa dahig. It's either uuwi kang nasa garapon o nasa box. Ito kasi yon. Ano ba yung nangyari, mga kababayan? Bakit po dumating sa punto na yan? Kasi ganito. Diba, ngayon kasi, kahapon, March 6, naglabas ng hatol ang International Criminal Court or ICC, mga kababayan, ang appeals chamber na tinatanggihan nila yung apela ni Rodrigo Roa Duterte laban sa desisyon on the review of Mr. Duterte detention na nilabas po nung kung di ako nagkakamali, January 26, 2006. Ito lang, alinsunod sa Article 63 ng Rome Statute. Sa naturang desisyon, kasi ganito yung nangyari, mga kababayan. Di ba pinasuri, sabi kasi nila, mga kababayan, si Duterte ay fragile na, masyado. Masyado nang malutong yung kanyang mga buto-buto, mga kababayan, at mahina na yung kanyang pangangatawan, at meron pa itong problema sa pag-iisip. Diba? Sabi nila, hindi na daw po akma sa isang tao na humarap sa isang pagdinig. Diba? Kaya sabi nila, pagbigyan nyo na kami na makalaya si Digong Duterte pansamantala. Sinuri ng pre-trial chamber ang kalagayang pangkalusugan ni Duterte bilang bahagi ng kanilang pagsusuri sa mga risk factor sa ilalim ng Article 58 ng statute na tinutukoy sa kanilang unang desisyon tungkol sa pansamantalang pagpapalaya. Ito pang matindi ginawa ng depensa nila Kaufman, mga kababayan, dahil nga sila ay nag-appeal, sila pa pala yung nag-provide ng mga doktor. Oy, kung tama ako ng pagkaintindi, sila pa yung nag-provide ng doktor para po suriin etong si dating Pangulong Duterte. Kaso, mga kababayan, it appears na yung nakita, I mean, kumbaga, chinek nila, di ba? Sinuri nila. Pero nung sinuri nila, mga kababayan, hindi na sila gumawa ng report. Bakit? Kasi nga, yung nakitang una ng mga specialist, di ba? Mga espesyalista, same at parehong-pareho daw nung nakita rin nung dalawang doktor na kinumbinsi o kinuha ng depensa. Kaya hindi na nagbago, hindi na nila binago kung ano po yung kanilang medical report. So sabi dito, mga kababayan, bukod sa iba pa, walang bago o nagbagong pangyayari na mag-uutos na baguhin ang kanilang naunang pasya tungkol sa panganib sa ilalim ng Article 58. Kaya nanatiling nakakulong si Digong Duterte. Okay. So nagharap ang depensa ng isang dahilan ng apela. Ayon sa depensa,
Nagkamali sa katotohanan at sa batas ang pre-trial chamber at inabuso daw ang kanilang kapangyarihan na hindi nila isinaalang-alang ang isang ulat tungkol sa kalagayang pangkalusugan ni Duterte na isinumiti ng depensa. Dahil umano, ito ay nagmula sa isang partido sa kaso. Ipinahayag din ng depensa na ang mga pagkakamaling ito ay malaking nakakaapekto sa desisyon daw ng pre-trial chamber. Pero mga kababayan, ganun pa man, matapos tanggihan o ibasura ang lahat ng argumento ng depensa, kinumpirma ngayon ng appeals chamber ang desisyon ng pre-trial chamber. Binanggit ng appeal chamber bukod sa iba pa na ang ulat ng depensa ay walang bagong impormasyon. Ibig sabihin, mga kababayan, nag-appeal sila pero walang bago. So, pag walang bago sa makatuwid, wala ring babaguhin ang appeal chamber o ang pre-trial chamber. Diba? Mga kababayan, kung wala kang depensa, kung walang iba, kaya nga diba ang isang kaso, kapag ito po ay napagdesisyonan, nag-appeal ka, kailangan magpakita ka ng bagong mga resibo. Kailangan magbigay ka ng mga bagong depensa mo. Pero the fact na wala po kayong ibinigay na bagong depensa, mga kababayan, di ba, it's tantamount na iisa lang po ang magiging desisyon. Hindi pwedeng wala kang bagong depensa, wala kang bagong resibo, pero gusto mo mangyari, magbago ng desisyon ng ICC? Oh, come on, guys. Hindi pwedeng mangyari yun. Di ba? Oh, hindi pwedeng mangyari yun. Hindi pwedeng mangyari na magbago ang kanilang desisyon nang wala ka pong ginagawang effort. Good morning, Ayo. Medyo ano ko ngayon, mga kababayan, rest day ko ata ngayon. Oh. Pag ginanahan ako mamaya, I will go to gym as well. Baka maganda ang ating umaga. So, ayun na nga mga ka-GPnatics, sabi pa rito. Dagdag pa nito, bagaman maaring nakatulong o makatulong sa pre-trial chamber ang mga ulat sa mga eksperto na may napapanahon at maaasahang medical na impormasyon, ang pagtatasa ng mga risk factor sa ilalim ng Article 58 to 1B, kabilang ang epekto ng kalusugan ni Duterte sa mga panganib na ito, ay isang legal na pasya na dapat gawin ng pre-trial chamber at hindi na nangangailangan ng tulong ng mga doktor. Mga kababayan, sa makatuwid, kahit anong sabihin nyo mga dilis, talagang iiyak na lang kayo. Okay? Marami dito mga comment, mga kababayan. Ay, nandito rin pala si Kabsat Maestro Polo. Nangaasar sa kanila. Iyak, mga garapata. Sabi ni Hany May Ruego, is done a deal. Fully paid, not installment. Yung iba naman, hindi pa rin makamove on sa maleta. Maleta speaks louder than words. Mga kababayan, ayop talaga yung mga dilis. Walang argumento, maleta ang gustong sabihin. Uy, mag-isip naman kayo mga dilis. Yung, ano ba yung klaseng argumento nyo yan, maleta? Napatunayan ba yan? Sige, kayo nila mag-simple math. Kung paano nyo po ipapaliwanag yung 805 billion, tapos yung $2 million, mga ka-GPnatics, na kung saan gagamitin sa ICC, okay? So, paano yun madadala doon? $2 million. Pagpasok mo pa lang ng airport, i-scan na yan. Ibig sabihin, makakalusot ba yan? Kung dito naman gagamitin, bakit pa nila ipapalit sa dolyar? Peso ang ginagamit natin dito. Sabi dito ni Orion Spear, masasabi ko lang, tanggapin na natin, baka sa kulungan ng talaga mamamaya pa si tatay. Ang kailangan lang natin gawin ay magkaisa para may panalo ang susunod na laban. Hindi para bawian ang kalaban, kundi para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Mabuti pa to. Kahit papano objective. 'Di ba? Yung kanyang sinasabi, mga ka-GPnatics. The only man who can take FPRRD back to the Philippines is Donald Trump. My gosh!
Come on. Ano magagawa ni Donald Trump? Diba? Mga kababayan, isipin nyo pa lang nung si Digong Duterte ay dinala sa dahig. Diba? Have you heard anything coming from the mouth of Donald Trump, mga kababayan? Para iligtas si dahig? Si Digong? Wala. Anong pakialam dyan ni Donald Trump? Unang-una, mga kababayan, ang US galit sa di ba? Sa kaso ng may kinalaman sa human. Ako po. Pang-abuso po sa karapatan ng kasangkatauhan. Sabi dito, mabuti pa to si Jerry Yap. Sa tingin mo, tutulungan siya ni Trump. Kampi sa China si Digonyo, inaaway pa niya ang Amerika. Susme, nasaan bang utak mo? 'Di ba? Hindi kakampihan, mga kababayan. Kahit anong gawin nyo, magmaleta kayo ng maleta, walang mangyayari dyan sa inyong mga pinagsasabi. Paulit-ulit, mga kababayan, antayin nyo na lang yung trial ni Digong Duterte. Ngayon pa lang sa confirmation of charges, mahinang-mahina na. Etong si Kaufman Talagang halatang-halata na ang kanyang motibo lang is to get money out of his client. Diba? Kumubra ng pera. Apil ng apil si tanga. Pero anong nangyari? Mga kababayan, binomba po siya ng mga argumento ng nasa panig po ng panel of prosecutors. Kaya Julian Nichols, di na siya makapalag. Diba? Sabi ni Sweet Mots, dinedma ng mga dinedma nga ni Digong si Trump dati at dinani. Ano to? Ano tong dinaning? Hindi kailangan ng tulong ng Amerika. Yun nga. 'Di ba mga DDS, ayaw nyo sa Amerika? Tapos bigla nagpapatulong kay Trump? Ano din mga kababayan, palit-palit lang ng utak Anong klaseng utak meron kayo? Ang lulupit ng mga utak paggagamitin sa sa kabalbalan. The Tae can only be able to return home once he is rest in peace and place him inside the jar. Palagay ko, magre-rest in peace kaya si Digong? Baka mamaya kahit gokti na siya, hindi pa rin magre-rest in peace yun. Diba? Hahabulin pa rin siya, mga kababayan, ng mga pinatay niya. Sabi ni Sambong, Trump, mamamatay tao, galit din sa mamamatay tao kagaya ni Digong. Ay, nako. Okay, so ayan mag-iyakan kayo mga didilis, walang mangyayari sa inyo dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Ito pa mga kababayan.